Good morning mga mare! So for today's video nga po ay gagawa tayo ng madali, masarap at murang pang merienda. So meron lang akong dalawang patatas dito, isang malaki at isang maliit na patatas. Hinugasan ko lang siya ng bonggang-bongga at ginayat ko lang ng paganito. So mas manipis na gayat, mas maganda kasi mas magiging crispy siya. So ayan. Kung ayaw mo naman ng crispy na mojos, ay pwede rin naman na kapalan mo yung pagayat ng mga patatas. So kung mas makapal, mas magiging malambot din siya pag niluto natin. So after kong magayat yung dalawang patatas, is ganito na yung itsura niya. Gusto ko yung mas crispy, kaya medyo manipis lang yung pagkakagayat ko. At in fairness, madami na pala yung magagawang mojos sa dalawang patatas lang. So after nga yan guys, ay naglagay ako ng 2.5 cups ng evaporated milk. So kahit anong brand ng evaporated milk ay pwede. Mga 2.5 cups lang nilagay ko. So depende din yan kung gaano karaming potato mojos ang gagawin mo. So after nyan is naglalagay lang din ako ng asin, konting asin. So tansyahan lang din. Tapos naglagay din ako ng konting paprika. Pwede ring chili powder kung wala kang paprika. Pwede ring cayenne powder kung wala kang paprika or chili powder. After nyan is naglagay lang din ako ng maraming pepper. And then i-mix-mix lang yan. So kailangan lang natin ibabad itong ating mga ginayat na patatas dito sa mixture na to. Ayan. So i-mix-mix mo lang to paminsan-minsan at mas magiging masarap siya pag mas matagal yung pagbabad mo. So binabad ko lang yung sakin ng mga about 1 hour lang. So every now and then ay binabalik-balikan ko lang din siya at hinahalo-halo para ma-sure ko na even talaga yung pagkakababad ng mga patatas. So after an hour is ganyan na yung magiging itsura niya, and then gagawa na po tayo ng ating coating mixture. So pwede po tayong gumawa ng kahit anong coating mixture na gusto natin, pero dito po sa version ko is gumamit ako ng half pack ng spicy na crispy fry kasi gusto ko talaga yung spicy, and then dinagdagan ko siya ng 3 tablespoon na all-purpose flour. So pwede rin yung cornstarch, kahit anong available is pwede. Nilagyan ko lang din siya ng additional na black pepper at paprika. So kahit anong timpla is pwede, depende na yan sa'yo. So mekos-mekos lang itong dry coating natin, and then after that is i-coat na natin isa-isa yung mga patatas na binabad natin sa ating liquid mixture. Ayan, so kinoat ko lang din siya isa-isa. Mas maganda kasi talaga pag inisa-isa mo. So while ginagawa ko po yan is nagpapainit na din ako ng mantika. Yes, and then nung mainit na nga yung mantika is pinaglalagay ko na din siya isa-isa. So iniisa-isa ko talaga siya to make sure na hindi po sila magsama-sama o mamuo-muo. Kasi pag nilagay ko siya ng maramihan, mayroon talagang tendency na parang mamumuo sila, magsama-sama sila. So iniisa-isa ko talaga at niluto ko lang po ito sa medium na apoy para sure na talagang maluto yung patatas. At saka yung pag-fry natin ito is depende na din sa iyo kung gaano ba ka-crispy or kalambot yung gusto mong potato mojos. Pagpasensyahan nyo na din po pala yung mga chicken noises sa aking background kasi po dito sa aming province ay napapalibutan talaga kami ng mga taong nag-aalaga ng manok na panabong, and ako po ay nagvo-voice over every morning. So talagang magiging signature background noise na yung mga chicken. Okay? And then after a few minutes po is binaliktad ko na siya. Ayan. Ay, naku, kay sarap. Habang nagvo-voice over ako is parang nalalasahan ko na naman yung mga mojos na niluto ko. So, ayan. Actually, crispy na siya pag ganyan na yung kulay niya. Ayan, ganyan yung magiging itsura. And after nyan is inilagay ko na din yung mga remaining na patatas. So, depende sa'yo kung gaano ka-crispy yung gusto mo. Nasa iyo ang control ng buhay mo. Charot. And then after a few minutes po is ganito na yung magiging itsura. So kung kakainin mo siya agad is pwede na. Talagang napaka-crispy na niya sa ganitong itsura. But since kailangan ko pang hintayin yung asawa ko is nirest ko siya ng about 15 minutes, and then frinay ko siya ulit ng madalian sa medyo malakas na apoy. Just to make sure na hindi mawala yung crispiness niya kahit na matagalan pa siya. Ayan. So madalian lang naman. Parang i-ano-ano mo lang siya dyan. I-mix-mix mo lang siya dyan sa oil. Medyo malakas yung apoy ko. Ayan. Tapos ilang minutes lang naman. Like, mga 5 minutes ko lang yata itong minekos-mekos sa mainit na mantika. Yes. And then after nyan is, pwede na. So, ayan. Brown na talaga siya. Kasi pag maghihintay ka pa ng matagal, medyo lalambot na yung potato. Kaya mas mabuti talaga pag dalawang beses mo siyang frinay. So, ayan. Kinuha ko na din. Yan. Ang sarap. And then, same pan lang din is, binawasan ko lang yung mantika, and then yung ating coating mix na natira is nilagay ko na sa kawali. Syempre, mekos-mekos mo lang yan dahil gagawa po tayo ng kanyang sauce. Mas masarap po talaga siya pag merong sauce. And then, after nyan is yung ating wet mixture naman, yung may gatas, is yun din yung gamitin natin. Ilagay after nung ating coating mix, and then i-mix-mix lang natin siya hanggang sa lumapot. So, depende na din kung gano'ng kadaming sauce yung gagawin mo. Ayan, so ang bango-bango. And so, hintayin mo lang yan na kumulo at lumapot. And then, actually nakulangan pa ako dyan sa gatas na nilagay ko. At tikman mo din pala kung okay na ba sa'yo yung lasa. So, nag-add lang ako dyan ng konting liquid seasoning. And then, dinagdagan ko din yan ng konting gatas kasi mas masarap pag mas marami yung ating magiging sauce. Ayan, so okay na din sa akin yung ganyang lapot. So, okay na guys, yun lang. Talagang masarap, spicy, simple, at talagang bongga.
mapapadami talaga yung kain mo sa ganitong merienda. So ano pang hinihintay mo? Subukan mo na. Subukan mo na talaga guys. Ang sarap niya. Ayan, tignan mo. Ang sarap din ng kanyang sauce. Promise, hindi ka talaga magsisisi pag sinubukan mo to. Hanggang sa susunod guys, please follow for more simple, mura, at masarap na mga pagkain. Okay? Bye-bye!